Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa natutulog. Ah, meron, meron akong ginagawa ngayon kasi nagtuturo ako ng college. Itong nakaraan, meron akong mga pinapanood na video sa kanila. Yung video sa kanila, yung professor ko sa Singapore, yung kanyang subject na leadership, yun ang pinakita ko sa kanila. Yung mga college student to. Mamaya-maya, tinitingnan ko sila. After 30 minutes, kasi 1 hour yung video, after 30 minutes, meron ng tulog. Hindi ko naman ginigising. Walang nagigising. Talagang tulog lang. Noong natapos, sabi niya, pagod daw, hindi nakatulog. Pero natatawa lang ako dahil every time that we come together, merong mga taong natutulog, di ba? Pagka nagse-sermon si pastor. Yeah. Pagka merong pastor nagse-sermon, nakakatulog. Lalo na kung mahaba yung sermon. Naka-attend ka naman ng worship celebration na 2 oras ang sermon hanggang 3 oras. Naka-attend na kami ng gano'n. Pero again, merong kwento yan. Gusto niyo ba ng kwento? Ha? Umpisahan ko lang muna ng kwentong joke ngayon. Meron daw isang pastor na nakalinya papasok ng langit. Yung nasa harapan niya, yung driver. Sabi ni sa kanya, nung winelcome doon sa loob ng heaven, pagpasok daw ng driver, tuwan-tuwa daw, yes, driver, halika dito. Dahil may relasyon ka kay Lord Jesus, sa'yo ang kaharian ng langit. Tapos nakikita mo yung mansion na yun. Yung mansion. Sabi ng driver, yung pong mansion, yung mansion na yun. Sa'yo yun. Di tuwa-tuwa yung driver. Nakikinig yung pastor. Nasa likod. Naku, mansion. Driver, mansion. Alam mo yung nagka-calculate. Binibilang na. Naku, mansion. Driver, mansion. Pastor, palasyo to. So, pastor, tuwan-tuwa daw. Welcome ka dito. Ay niya. Pastor, alika dito, meron akong papakita sa'yo. Kita mo yung bungalow na yon? Ano yung bungalow? yung maliit na bahay na na walang second floor. Sabi, sa'yo yun! Nagtaka yung pastor. Teka muna. Nagtanong, pwede ho bang magtanong? Pwede naman magtanong. Bakit po yung driver binigyan nyo ng mansyon? Ako yung pastor. Bibigyan mo ako ng bungalow. Sabi niya, kasi pastor, ito kasi yun. Ha? Pag yung driver nagda-drive, lahat ng pasahero niya nananalangin. Pag kayo po ang nag-sermon, lahat po ay natutulog. So, ibig sabihin, kaskasero po yung driver na nauna. And that's the joke. Kung hindi yun nakuha, balik tayo next week para sa kwento ng joke na yun. Sabihin mo sa katabi mo, gising. Because there's the title of this message is about being vigilant. Be vigilant. Maging mapagmasid. Alam mo yung mapagmasid? Di ba? Mapagmasid. Bawal matulog. Be vigilant sa mga natutulog. Hindi ka pwedeng matulog. Lalo na kung si Pastor Henry nagse-sermon, huwag mo kong tulugan. Di ba? Huwag mo kong tulugan. Sometimes we come to a point that it becomes part of the environment. Di ba? Lalong-lalo na kung palagi mo naririnig, it becomes part of the environment. Parang nanay nyo, di ba? Pag nagagalit. Yung nanay nyo pag nagagalit, hindi nyo na pinapansin. Bakit? Parang
Parang, parang yun na yun. Di ba? Hindi mo na napapansin. However, this story is about a boy na nalaglag dahil nakatulog sa sermon. Wala ka namang malalaglagan dyan, di ba? So, ito yun. In Acts chapter 20, verse 7, for the first day of the week, pumunta sila, si Paul, bigla siyang nagsimulang nagsalita. Etong si Pablo, dahil aalis siya next day, talagang tinodo niya na lahat ng sasabihin niya. Lahat ng bilin niya, tinodo niya. Ngayon, there were many lamps, maraming room, and nandoon sila, nag-gather sila doon. And there was a young man named Eutychus. Yan, si Eutychus. Yan ang pangalan niya, si Eutychus. Siya ay nakaupo sa window. Nandoon siya at siya ay nakatulog. Nakatulog tong batang to. Dahil nakatulog siya, ano nangyari? Nandoon siya sa window, nalaglag siya. Nalaglag siya sa sa mataas. Mataas sila kinalaglagan niya. Now, si Pablo, siya yung nagsasalita, he went down and fell upon him. Bigla niyang niyakap si Eutychus. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, siya ay buhay. Confident si Paul. Paul was so confident, but look at Eutychus. Ikaw ba si Eutychus? Na habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, ay nakakatulog ka. Di ba? At maraming beses tayo ay guilty. Ako, guilty ako dyan eh. Kapag meron, lalo na pag nasa conference ako, tapos ang sarap nung upo ko doon. Sabay, ang lamig nung place, yung mga ganon. Akala nila gising ako, pero wala na, tulog na ako. And I always remember Eutychus whenever they preach the word of God to me, and I go to sleep, di ba? So, sabihin mo sa katabi mo, gising. Huwag kang katulad ni Eutychus. Magising ka dapat. Makinig ka. Makinig ka. Ang tanong ngayon, ano nangyari? So, when Paul had gone back up, ito ngayon, broken the bread and eaten, they talk and while until daybreak. So, ang ginawa nila, kumain sila. So, we need to be vigilant. Actually, itong kwento na to, kinuha ko, and then, meron tayong tanong ngayon. Bakit kinakailangan ko maging vigilant every day? Bakit ba? First, Jesus Christ, alam niyo si Jesus Christ, sabi niya, meron siyang binanggit si Jesus. Sabi niya doon sa Matthew 24, verses 42 to 44, watch therefore. Sabi niya, watch therefore. Tingnan mo. Sabi, pagmasdan mo. Sabi, be on alert. Sabi doon sa ibang translation, be on alert. Therefore, alerto. Sabihin mo nga alerto. No, be on alert, sabi niya. For you do not know which day your Lord is coming. Maraming mga tao, walang pakialam. Di ba? Basta lang, okay lang magising ng tanghali, ng hapon, di ba? Okay lang spend yung day na wala lang, di ba? Pero they're not alert. People are not alert. Maganda yung tanong mo. Bakit inaantok? Unang-una, kaya inaantok ang tao. Alam niyo kung bakit inaantok ang tao? Unang-una, hindi mahalaga sa kanila yung sinasabi. Maraming mga tao, yung pagpapahalaga doon sa salita ng Diyos ay baliwala sa kanila. It's not their values anymore. At maraming tao, ganon, hindi nila bina-value. That is why, be on alert, sabi niya.
And then, sabi, but know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, pinag-usapan dito ay magnanakaw, di ba? What time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into. Kaya walang pagpapahalaga. That's number one. Pangalawa, kaya nakakatulog ang mga tao, bukod sa walang pagpapahalaga, wala silang wala silang relasyon doon sa nagsasalita o doon sa nagsalita. Katulad niyan, kung wala kang relasyon sa Panginoon, baliwala rin sa'yo. Dahil ang papakinggan mo lang maraming beses ay yung mahal mo sa buhay. Tama ba? Hindi ako masyadong makikinig sa'yo. Wala ka namang iduktong sa akin eh. Di ba? Kung walang relasyon, wala. Kailangan mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ako ay may relasyon sa Panginoon, makikinig ako sa Kanyang salita. Kaya nga sabi ko kanina, we are praying because we are already connected with God. We are worshiping God because we are already connected with God. We don't pray because we want to connect. We don't worship because we want to connect. No, you are already connected. Meron ka ng relasyon. Kasama mo siya, parang yung kasama mo sa bahay. Sino dito ang may kasama sa bahay? Taas ang kamay. Kung may kasama ka sa bahay, o di ba, makikinig ka. No choice. Di ba? Lalo na kung maliit lang yung bahay. Makikinig ka. Bakit? Pag nagsalita yun, dinig hanggang doon sa kanto. Lalo na kung nanay mo. Hindi, huwag natin pag-usapan yan. Mga ganun. So, ang nangyayari, sabihin, puro nanay na lang yung Hindi kasi, yung tatay nyo, yun yung speaker of the house. Yung nanay nyo, yun yung loud speaker of the house. Baka batuhin na ako dito. Tigilan ba? Tigilan na. The loudspeaker of the house. So, tandaan natin, sinabi ng Panginoon, ang unang banggit ng Panginoon ay ganito, makinig ka, maging alerto ka. Bakit ka magiging alerto? Unang-una, sabi niya, hindi mo alam kung kailan dadating ang Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Hindi yung alerto na lagi ka na lang nagmamas. No, ang ibig sabihin nito, magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Dahil ang relasyon mo sa Panginoon ay magiging batayan ng Diyos kung ikaw ba ay sa Kanya o hindi. Alam niyo ba yon? Tingnan mo yung katabi mo, makasalanan yan. Wala yung tingnan niyo ako, pati ako, hindi ito lahat tayo ay may pagkakasala. Wala sa atin ang may kakayanan na malagtas ang sarili. Subalit dahil may relasyon tayo sa Diyos, tayo ngayon ay welcome. Welcome ka sa Panginoon. And so, sabi doon, but be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into. This is very important. Bakit? Pinapahayag ni Jesus dito ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Ama. Tamang relasyon sa Ama. Alam nyo, maganda yung tanong kanina eh. Bakit? Bakit nakakatulog? At bakit walang pagpapahalaga sa salita at walang pagpapahalaga sa nagsalita? Ganito yon. Dahil maraming tao, ang kanilang iniisip ay may kakayanan sila sa sarili nila. Kaya na nila. Hindi nila kailangan ang salita mo. Hindi nila kailangan ng Diyos. Hindi nila kailangan ng salita ng Diyos. Kaya marami, nakakatulog. Yung iba, pupunta lang, dahil nandoon naman siya, sige, okay lang. Pero, alam mo yung tulog na gising? Gising siya, pero tulog.
sa mga nasa school, ang tawag doon, physically present but mentally absent. Meron ganon. Di ba? Nandoon ka nga sa loob ng classroom, pero yung utak mo ang layo-layo. Di ba? Ang iniisip mo si Pastor Henry. Hindi. ano kaya sermon niya next Sunday? Tatawagin ka na ng teacher mo, hindi ka pa rin nakikinig. Tandaan natin, ang pagiging vigilant ay importante sa kaharian ng Diyos. Number 1. Bakit? Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Walang nakakaalam. At dadating ang Panginoon, tandaan natin yon. Dadating siya. Dadating siya. Tiyak yon. Kasi pangako niya yun babalik ang Panginoong Jesus. Subalit, andito ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yes. Kaya nga, all the more na tayo dapat ay maging vigilant. Pangalawa, bukod sa pagdating ng Panginoon, merong kaaway. Tignan mo yung katabi mo, hindi yan ang kaaway. Yan. Pero merong kaaway. There is this enemy. Have you heard about this? The enemy. Di ba? Ang kaaway. Ang tunay na kaaway ay hindi ang tao. Hindi ang kasama mo sa bahay, hindi yung kapitbahay mo, hindi kung sino-sino. Ang tunay na kaaway ay ang dyablo. Yeah. Si Satan, si Satanas. Yun ang tunay na kaaway. At ginagamit ang mga tao upang sirain ang bawat isa. May kaaway. Ang tawag dito sa tinatawag na theology, preternatural ang tawag niya. Hindi, ang kasi, supernatural ay ang Panginoon. Di ba? Yun ang supernatural. Merong natural, ito yung natural, yung nakikita natin, nahahawakan natin. Pero meron tinatawag na preternatural. Which is, yun? Yun yung angels and demons. Yun ay isang bahagi ng mundo na hindi natin nakikita. Subalit maraming mga nangyayari doon na lumalabas sa natural na mundo. Katulad yan. Siya, ikaw, magkaibigan kayo. Ang gagawin niya, meron siyang sinabi na ayaw mo. Pero dahil mahal mo siya dapat, okay lang. Kaya lang, ang kaaway nandito. Sabihin ng kaaway, at binubulungan siya, sabihin mo, magalit siya. Ganon ang ginagawa ng demonyo sa atin. Upang sa ganon, magkaroon ng kalituhan doon sa relasyon nitong dalawa. At ito ay katotohanan na nangyayari, lalong-lalo na sa mag-asawa. Di ba? Dahil sa tinatawag na pride, sa tinatawag na kasalanan, lahat ito ay nangyayari. So, unang-una, hindi natin alam kung kailan darating yung Panginoon. Pangalawa, dahil merong kaaway. Alam mo kung ano yung pangatlo? Kung bakit dapat tayo maging vigilant? Ganito yon. Dahil, tingin ka ulit sa katabi mo. Dahil marahil ang katabi mo ay kailangan si Jesus. Alam niyo ba yon? Na inutusan ako ng Diyos upang ipamahagi ang kanyang banal na salita, ang tinatawag na ebanghelyo, ang tinatawag na mabuting balita. At ang mabuting balita ng Diyos ay nagsasabi na ikaw ay anak niya. Ang mabuting balita na namatay si Jesus sa iyo at nabuhay siya muli sa iyo, at kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagtanggap mo sa Kanya, ikaw ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Yun lang. Yun, dapat tayo maging vigilant, mapagmasid. Kasi yung mga taong nasa paligid natin, hindi nila kilala si Jesus.
Kailangan mong mapagmasid. Kaya nga, alam mo, last week, tuwan-tuwa ako kasi punong-puno tayo dito. Although ang init-init dito, pero tuwan-tuwa tayo. Bakit? Dahil alam natin na yung mga nag-invite at yung mga nandito, kailangan natin lahat si Jesus. And so, gumawa ang Panginoon ng way na tayong lahat ay nagse-celebrate ng kanyang mabuting balita. Alam niyo ba yun? Di ba? Anong saya nun? Napakasaya nun. Bakit? Tayo ay naging mapagmasid. We are on alert. We are very alert. Di ba? During that time. At hindi tayo nagkulang sa tinatawag na pagiging alerto. Alam niyo, pag ikaw ay natulog, ang ibig sabihin nun, pag nagpabaya ka sa buhay mo, maraming pwedeng mangyari. Pag nagpabaya ka. Pag nagpabaya ang isang tao sa kanyang buhay, ang sabi ng banal na kasulatan, ang oras ay matindi ang oras. Parang ano yun? Parang magnanakaw. Bigla na lang magigising ka, isang araw 30 years old ka na. Isang araw 40 years old. Isang araw 50 years old ka na. Ano nangyari? Walang nangyari. We need to count every blessing and also count the blessing of life. The day. Count your days right. Lord, 22 years old na ako. Lord, 23 years old. Thank you, Lord. Ito ang nangyari sa buong taon. Ito yung ginawa mo. Pero meron ako natutunan ngayon. Alam niyo ba kung natutunan ko yung past week na to? Merong isang research ako nabasa na yung grupo ng tao kung saan ka pinaka-productive, the most productive time of your life. Alam niyo kung kailan? Meron kayong idea? Ilang taon? Hindi, ikaw. Sa buong buhay mo, ano yung pinaka-productive na time mo? 30? 40 years old? 40 years old? Ano pa? Sino doon? 20 to 40? Okay. Ayon sa research, ang pinaka-productive daw ay yung 60 to 70 years old. Nagulat ako doon. Kasi yung 60 to 70 years old, meron silang oras, kahit papano meron silang lakas, at meron silang pera. May salapi. Di ba? Meron silang kaya nga, huwag mong hayaan na tawagin kang mahina pag 60 to 70 ka. Alam mo yung pangalawa, yung pinaka-productive? Doon talaga ako natawa. Kasi sa buong mundo, ang pangalawang pinaka-productive daw ay yung 70 to 80 years old. Bakit? They just want to pursue life. Yung nakalimutan nilang gawin doon sa mga past years nila. At yung pangatlo ay yung 50 to 60 years old. Pangatlo lang pala. Kaya nga, kung ikaw ay nabibilang sa 60 to 70 years old, pinagpala ka. Ikaw ay may lakas, may salapi, at may oras. Amen ba doon? Diba? Yung mga bata yung nagsabing amen. Praise the Lord. So, be vigilant. Be vigilant. Huwag kang matulog-tulog. Huwag mo hayaan na makatulog ka sa lahat ng pagkakataon. Naalala ko yung John and Marcia pag dumating sino yan? Si Doña Delay. Ano sinasabi niya? Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Di ba? Laging sinasabing ganun. Pero that's the way it is.
we need to be vigilant all the time. And I mean all the time. Every day. Day in, day out, be vigilant. Dahil alam nyo, pagpapalain ka ng Panginoon at ang Panginoon ang iyong partner sa tinatawag na buhay na maayos, buhay na walang hanggan, ang buhay na kung saan tunay na pinagpala. At ang aking dalangin sa bawat isa, bigyan kayo ng buhay na mahaba, malakas, malusog, at pinagpalang buhay. Maraming salamat po. God bless you all. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon.